So, lalabas ako ngayon. So, nandito ako sa Australia, Gladstone, Australia. At lalabas ako ngayon para maggala-gala lang ng konti. Gusto ko lang din makakita kung anong meron sa labas. At saka, first time ko lang dito sa Australia at alam ko ang daming may gustong makapunta dito sa Australia. So, lalabas ako, samahan nyo ako, puntahan natin yung mga tourist destination na makikita natin. So, nagdala lang ako ng map. Just in case, kasi pag pumunta na ako sa labas, wala na akong internet. At hindi ko na rin alam kung gagana yung Google Map. So, para mas safe, gagamit ako ng map. May nakita akong map dun sa baba pagkatapos ko kumain sa resto nila. May nakita akong map. So, gagamitin ko na lang yun just in case para maging guide ko sa paglabas ko sa labas. Sana wag umulan kahit na ang clouds, stratus clouds yung nakikita ko. Sana wag naman umulan. At ito lang yung aking outfit check. So, yan ang aking outfit check. Get ready with me. Papunta sa Gladstone, Australia. And this is where I stayed in Gladstone, High Point International Hotel. They have their own restaurant here called Dimitri's Mediterranean Restaurant. And they have these adapters for the plug-in stations because they have different charger for electronic devices. And this is the room. Wow. And I was shocked when I was inside. Ang laki ng room ko dito. Nakakatuwa. Ang laki ng TV. Generator na to. Talagang umaandar siya. Hindi ko alam bakit. Pero ako lang mag-isa na matutulog dito o ako lang mag-isa mag-stay dito. Meron akong bathtub doon. Washing machine at dryer. Wow! Masabi ko apartment nga siya. Not much to see in this area. Hindi rin naman ganun kataas o kalaki yung building na to. But it is high-end. Mediterranean restaurant. Pero yung pangalan ng hotel ko is International Hotel. So yan, mag-start na tayo maglakad. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. So gagamit ako ng Maps.me. Yun yung gamit ko para kapag wala akong masyadong internet o wala akong internet, makita ko pa rin kung saan akong lugar pupunta. Yan. Diyan kayo pupunta kapag pupunta kayo dito sa... So, ang ganda. Wow. Pumukas. Hi, hello. Entrance? There's no entry fee or anything. You're welcome to just have a look around. It's all on the one floor. So I'll just let you know what we have on at the moment if you like. Yeah, okay. Yeah. So in the front building we've got some watercolour paintings by a couple from Brisbane. So painted in the 1920s to 1940s. Okay. A lot of the paintings are of their children. There's some catalogues in there. We've got items from our collection in our museum room opposite that, moments in time. So really old objects like old phones and radios, that sort of thing. Straight ahead there we've got Asia Pacific Contemporary, a touring exhibition by Quagona, and a lot of the artwork is from the Asia Pacific region. We've also got catalogues in the exhibition. And just here as well, that you're welcome to grab wherever. Okay. There's a catalogue for this exhibition in here also. So this is beautiful prints by Miller for Love Pro, too little too much. So would you like to take one? Yeah. Is camera allowed inside, or can I take pictures? You can take pictures, but in that exhibition straight ahead there, no flash photography. Okay. So just make sure your flash is turned on if you take any photos in there, and no video recording. Okay, yeah. And
you don't have any drinks or And, anything on you? Only small bag and my pocket. Yeah, okay. That should be fine. Yeah, so just enjoy, have a look around. If Thank you you have so any much. questions, you just, yeah, okay? Okay, thank you. So galing ako doon sa museum na yon at hindi naman ganun kadami yung mga makikita mo doon pero kakaiba yung mga art museum doon. So far nag-enjoy naman ako. At ang bait nila, umpisa pa lang, i-guide ka na nila kung ano yung makikita mo at bibigyan ka na nila ng maraming brochure. Yan, maraming brochure para habang nag-iikot-ikot ka doon na maintindihan mo kung ano yung history ng kada ng art, ng gallery na yan. Napakasaya ko dahil yan, so nice at nakapasok tayo sa ganung lugar. So ngayon pupunta na lang ako sa beach, samahan nyo ako, puntahan natin yun. Yun na lang yung chance ko na makakita ng mga tourist destination. So dati akala ko pag sinabing Australia maganda. Ang liliit pala ng bahay dito. At saka parang minimalist yung paggawa ng mga bahay dito. Ngayon ako lang mag-isa naglalakad dito sa street, nakakatakot. Papunta ako sa beach. Wala akong magagawa, pupuntahan ko talaga yon dahil ayoko magstay doon sa room ko. So, tignan nyo naman yung mga bahay sa likod ko. Parang simple lang siya. So, wish me luck. So, narating ko rin yung destination ko. So, malas-malas ko ngayon. Inabutan ako ng ulan. Pero nakapunta ako sa sa target ko ngayon, yung kanilang Bay Point. Bay Point Sea. Nalimutan ko yung pangalan nito. Nakita ko lang to sa Google. Pinuntahan ko. Kaso ang masama doon, inabutan ako ng ulan. So, sobrang hangin dito. Grabe, ang gulo-gulo na ng buhok ko. So sa mga gusto maligo dito, may allotted na area dito para sa mga tao para pag-swimmingan nila. So nakikita nyo yung boom na yan. So that's the only area that people can swim and stay also. So medyo nawala-wala yung hangin at medyo tumila na yung ulan. So makikita nyo dito sa likod ko, low tide. Kaya naglalabasan yung mga rock. At saka medyo maitim yung tubig. At saka maitim yung buong paligid nung beach. Nung Barney Point. Pero lumabas lahat ng niya, yung mga shells niya. Nanyo, ang daming shells. So low tide ngayon. At sa panahon ngayon parang wala masyadong naliligo. At wala din masyadong nagpupunta. O dahil na rin siguro umuulan. So alam nyo ba, napakaganda ng beach na to kapag hindi siya low tide. Yung talagang yung normal na beach, sayang. Sana nakita natin yung ganda nito nung normal siya. Kaso low tide kaya no choice tayo, wala tayong magagawa. So pag gusto mong maligo doon, walang problema, free yan. At maraming bahay din naman dito. Katapat na mismo nung beach is yung mga bahay-bahay. So kung hindi ka taga dito at gusto mong maligo at syempre kailangan mo magbanlaw, alam nyo ba meron sila ditong free shower. Yan. So sa mga visitors na hindi taga dito, gagamit lang kayo ng free shower at pwede na kayo magbanlaw at pwede na kayo magpalit. So tingnan natin kung may tubig. Baka mabasa tayo. So may tubig. So kung hindi lang umuulan ngayon at nakapagdala ako ng damit, maliligo sana ako dun sa beach. Alam nyo ano maganda dito? Meron silang, ayan, meron silang fountain dito. So pwede kang uminom dito. Okay? So for free yan. Kung nagbablog ka o mag-isa ka lang, syempre walang hawak ng cellphone mo. Alam mo kung anong meron dito, ang saya, ang ganda. Meron sila nitong Coast Snapshot. So ilalagay mo yung cellphone mo dito.
At pagka nilagay mo yung cellphone mo dyan, yan, pwede ka na mag-video ng sarili mo at nakatutok lang sa'yo. Lagay natin yung cellphone natin dyan. Share a snap for science. Hello! So hindi pwede dito ang dogs at hindi ko alam kung ano yung nasa baba. Ano kaya yan? Drone? Angkor? So hindi pala pet friendly tong lugar na to. So pabalik na ako. Medyo malayo-layo yung lalakarin ko. Maambun pa. So nakadalawang tourist spot na ako dito sa Gladstone, Australia. Siguro along the way baka may makita ako o baka bukas tuloy ko na naman yung paglibot. Pabalik na ako at naglalakad na ako uli sa mga kabahayan. Isa lang sa napansin ko dito is napakalinis. Wala kang makikitang kalat at saka napaka-organized ng kalye. Walang traffic at tahimik. Yun nga lang, nakakatakot maglakad dito mag-isa dahil wala kang kasabay. So I think lahat ng tao dito may sasakyan. At halos wala nga akong makita mga taong naglalakad ako lang eh. So i-try natin tumawag. Dahil basang-basa na ako sa ulan. So public to. Free Wi-Fi and calls within Australia from this payphone. So libre yung Wi-Fi dito. Wala lang, sinubukan ko lang. So magre-request ako ng pagkain sa room ko. Tingnan natin kung pwede. So napagod ako sa paglalakad ko. Basang-basa ako. Parang wala na akong banak bumaba kasi basang-basa na rin ako ng ulan. Hi, hello. I am the one who asked to request food for my room. And what number do I need to dial? So nandito na ako sa hotel. Nandito na ako sa room ko pagkatapos kong maglaboy sa museum, gallery museum at saka sa bar ni beach park nila. Inabutan ako ng ulan. Kaya basang-basa ako pag uwi ko. So naglakad lang ako kasi malapit lang naman siya, mga 31 minutes yung paglalakad. So mga 2.5 kilometers lang naman yun. Kaya malapit lang talaga siya. So ngayon, na-late na ako kumain sa restaurant ng hotel. Buti na lang kinausap ko yung reception kung pwede akong mag-request ng pagkain dito na lang sa room. Kasi hindi naman ako nakakain kanina. So, nagpadala na lang ako ng pagkain dito sa room. So, yun. Dala ko na yung mga... dumating na yung order ko. May nagdala dito. Diretsong dinala dito yung pagkain. So, ngayon tara, tingnan natin kung ano yung pagkain natin ngayon. So, mag-hotel food reveal tayo ng hotel nila. Yung Mediterranean nila. So, tara, tingnan natin kung ano yung pagkain binigay nila sa atin. Ayan. So, ito yung pagkain binigay sa akin. Tignan mo naman yung lagayan. Parang lagayan ng pagkain ng aso. Kakaiba. So, may tubig ako. May ice cream ako. So, dahil natutunaw na siya. So, tingnan nyo. Natutunaw na yung ice cream. Ilalagay muna natin to sa ref. Okay, lagay lang muna natin sa tabi. So, first, yung starter. Tingnan natin kung ano yung starter nila. So, meron tayo dito soup and bread. So, mainit pa yung bread. So, kukuha lang ako ng kutsara at ng tinidor. Yung tinidor ay nandun.
So, titikman natin. So, yung toasted bread. So, titikman na natin kung anong lasa niya. Hindi ko alam kung ano siya. Tingnan nga natin yung menu kung ano yung nakalagay doon. Hindi ko rin alam. Mushroom soup, oven bake with 3 cheese and spinach. Masarap siya. Tasty. So, hindi ko na siya kaya ubusin. So, next we have the main course. So, ito yung main course ko. Meron ako dito avocado, meron akong chicken breast, merong prawns, at saka potato, at saka some small salad. Let's start with the salad. So yung salad is a mix of tomato, cherry, cucumber, lettuce, onion, and feta cheese. This one is okay. Wow. Ang sarap nito. Para siyang ensaladang salad na may toyo sa ilalim. Ang sarap. Nakakagana to. Masarap. Next yung avocado. Tikman natin yung chicken breast. Dry na yung chicken. Lagyan natin ng avocado. Kuha tayo ng konting shrimp. So, bon appetit! So nga pala, ito marirate ko to na gawin nating 8 out of 10. Kasi masarap yung salad. Yung avocado, syempre, masarap naman talaga yung avocado. Masarap naman yung shrimp kasi grilled siya. Ito lang talaga yung pinaka-issue ko, yung main, yung chicken breast. Dry na siya. Next is dessert. Medyo tunaw na siya. Ito yung gusto ko sa ice cream, yung madaling kainin. It's a vanilla ice cream. So, hi, good morning. So, first day ko dito ng umaga sa Gladstone, Australia. Ganun pa rin, makulimlim pa rin. Dilim kong may bagyo ata ngayon. So, medyo umaambot-ambot din umaga. So, it's 5:35 in the morning at may araw na. I mean, simula na sumikat yung araw dito. Yung nga lang dahil hindi natin makita yung araw dahil makulimlim. So, kape muna tayo bago tayo umalis ulit at magpunta sa mga tourist destination dito. At hindi ako masyado nakatulog kagabi. I think there's something wrong with my room. Hi, hello, good morning. So, yan. Ready na yung pagkain sa baba. Kakain na ako. At mas maganda kasi wala pa masyadong taong gising. So, 6:30 AM na dito sa Australia. Ranking. Good appetite. Around 700. Magnet? Yeah, also magnet. Yeah? It's turning a ring around. Wow! Yeah. So this painting is selling around $80. This painting is $600.
So, lahat ng painting dito sa resto nila, for sale yung painting. Ito, tingnan nyo. May mga for sale din dito na painting, other painting. So, sa mga may gusto nitong painting na to, itong painting na to, dati siyang $150, ngayon $75 na lang. Namang painting na to, $200. This one, $120 already in frame. $30. Medyo maganda din to. $300. Meron silang malaki. Yung pinakamalaking painting nila dito. See? $800. So, tapos na ako kumain. Lalabas na ako. Punta tayo sa pinakamalaki nila sa lamin. So, pupunta ako yun sa labas. Meron akong 3 tourist destination na pupuntahan. Sinulat ko na dito para maya-maya pagka nasa underway na ako, ma-search ko na siya sa Maps.me. So, ang pupuntahan ko ngayon ay isang East Shore Gladstone. Pangalawa yung Gladstone Maritime Museum. At last, yung HMAS Gladstone II Decommission. Ka-order ng kalisada dito. Tumawid ako. So again, ang gamit ko lang ngayon is Maps.me. Kaya kung sa mga bansa na pupuntahan ninyo, lalo na sa kada bansa, kailangan natin ng SIM card. So ako, yung Maps.me, malaking tulong talaga siya. So i-download nyo na yan para i-download nyo yung exactly map ng buong area. At pwede nyo na siya magamit offline. So ito yung gamit ko ngayon, yung Maps.me. Hindi nyo na makita kasi masyadong maliwanag. So tingnan nyo, nakakatawa, may fountain dito. Tingnan nyo ginagawa ng mga bata. Malinis kaya yung tubig dyan? Pero feeling ko malinis naman. Kung gaano kaganda yung mga fountains dito. At pwede maglaro yung mga bata dito. Kahit sino pwede maglaro. So masasabi ko napaka-aliwalas dito, ang ganda. Napaka-disiplinado ng tao. Mahilig, hindi sila marunong magkalat. So ito ay Rotary Waterfall. Yan yung pangalan niya. Officially opened on Saturday, 23 March 1985. So napakatagal na pala nito. So dahil sa pagtutulong-tulong nila ngayon, ang ganda na ng lugar nila at isa na to sa mga dinadayo dito ng mga turista. So napakaaliwalas ng area na to. Nakatapat ka sa mga island nila dito. Masarap yung hangin. Ang ganda ng paligid. Ingat-ingat ka nga lang kasi kapag may kumakaluskus na, umalis ka na dahil baka may snake dito. So yun lang ang mga downside dito. May mga crocodile, snake, kampakampante. So lagi kang watch. Tingnan mo lagi yung paligid mo. At kung may naririnig ka na kumakaluskus, umalis ka na kagad. So ang next destination ko naman is yung Maritime Museum.
At ito yung panimula niya ng Maritime Museum. So may mga painting dito sa labas. So yan yung mga paintings nila dito. Admission, adult $10, under 14 $5. So family concession available. So ito yung Gladstone Port Corporation Ashore, Gladstone Maritime Museum. So tara, pasok tayo sa loob kung anong meron doon. So this is Gladstone Maritime Museum. So pumasok ako sa Maritime Museum. 10 Australian dollar. Ang gamit ko lang credit card kasi wala akong local money nila. So sabi ni Tatang, pwede daw ang mag-picture dito. At ito yung loob niya. Yeah. We've got some historical photos that come here. We've got 3 terminals for liquid natural gas. Yeah, I know. But now, But this ring was screwed onto the. Yeah, this was a wooden boat. mm-hmm. And Amazing. It's really amazing. Ay, wow. the settlement. Uh-huh. Yeah, that's the ship he came in. Okay. Yeah. So you've been working here very long, yeah? Yeah, but, You're a seaman? Before? Engineer building walls. So yeah, thank you so much. Yeah. See you again. I hope I can come back here again in this country. Bye. Yeah, thank you. So, natapos naman yung aking tour doon sa museum na yon. Mostly lahat ng stuff doon ay mga old na, which is very nice. Until now, they just giving these people na magkaroon ng decent job. That guy na nag-assist sa atin is very good. He can explain everything, and he's very accommodating, especially for me that I am from Asia. I am an Asian. So next area naman natin na pupuntahan is yung free cinema nila. So this is an outdoor cinema. So yung next destination naman natin dito is yung old Navy ship nila dito na nakadaong lang. At yun yung tinatawag na HMAS, HMAS. So tingnan natin kung pwedeng pumasok o kung pwedeng bisitahin yung loob. So ito yung barko, tingnan nyo. So this is HMAS Gladstone II. It's formerly of a Royal Australian Navy. So she was commissioned in 1984 and based in Cairns. She sailed with her a company of 22 personnel for over 618,000 nautical miles in national and international waters for 22 and a half years. Grabe, 22 years na pala to. 22.5 years. So napakatanda na pala nito. So Gladstone was one of the Navy principal contribution to the nation fisheries, protections, immigration, customs, and drug law enforcement operation. Armed with one 40mm Bofors gun, two 0.5 cal Browning machine guns, and one 81mm mortar,
She was well prepared for her patrol duties and other operational requirements. She was the second ship of this name within the Royal Australian Navy. HMAS Gladstone I was a Bathurst-class corvette. The ship was decommissioned in 2007 and gifted on the same day to the Gladstone Maritime History Society. So, ito ay ano na siya, part na siya ng history ng Gladstone. So, ito yung barko na yon. So, tapos na yung aking tourist destination dito. Pabalik na ako. Pabalik na ako ng hotel para mag-prepare. Sobra ako nag-enjoy. Ang ganda ng lugar. Hindi siya ganun kamahal. Basta ang ganda ng lugar na to. So, dito ako kakain ngayon. Sa Grand Hotel. So, yung Grand Hotel, meron siyang oak and vine. So, dyan ako kakain ngayon. So, dito ginagawa yung pagkain nila. Very nice. At may gaming. So, may gaming dito. So, may casino. Hindi ko alam kung pwede ako dito. I think pwede ako dito. Wow. So, may casino. Oh, manang pala. So, this is nice. Inside of the restaurant, there is a gaming casino. So, this is my first time also to see this. Wow. Nice restaurant, yeah. So, this is not just an typical, hindi ito yung basta arcade lang. Ito ay totoong pera ang laro dito. So, you lose money and you gain money here. Ang galing naman. So, hindi naman ako maglalaro, kaya lalabas na lang ako. Waiting ako sa pagkain ko. So, dito ako kumain sa Grand Hotel, sa Oak and Vine. At, umorder lang ako ng light food, yung salad. Yes. With chicken, yeah? Chicken? Yeah. Get you some cutlery. Konti lang. Tingnan nyo naman kung gaano kadami. So, titikman na natin to. Binigyan nila sa akin yung Caesar salad with chicken. At meron pang whipped cream. Whipped cream ba to? Oh, itlog pala yun. And some refreshment na juice. Parang pineapple citrus. So, masyado tong madami. Excited ako. Tikman natin. Tikman natin. Ang sarap din ng... Ang sarap. So, bacon siya na may bread at may chicken. So, pag pinagsama-sama mo siya lahat, nagko-complement sila sa isa't isa. So, ito yung pagkain ko ng lunch ko. So, puro gulay. At ang dami niya, sobra. So, natapos na yung pagkain ko doon. Hindi na ako nag-dessert kasi wala silang Sunday. So, pabalik na ako ng hotel. May bad news ako. Nakatanggap ako ng email na nagbago yung flight ko. So, buti na lang natapos na yung aking paglalaboy dito sa Australia. Earlier na yung flight ko, kaya kailangan ko ng mag-pack up, ayusin yung mga gamit ko at mag-ready, dali hatid na ako sa airport. So malapit lang naman yung airport dito, 10 minutes lang naman simula dito sa hotel. So I think yun na yung aking tourist destination dito sa Australia. At napakasaya ko dahil nakapunta ako dito. At sana sa uulitin makapunta ako ulit dito. So, maraming salamat. Bye-bye.